Mukhang marami tayong umaahay, ma. So, salamat sa Panginoon. Papapasalamat ko sapagkat medyo nagkaroon ako ng boses. Mga Thursday yata, matindi yung tama sa akin na sipon. Salamat sa Panginoon at nabiyayaan tayo ng boses sa araw na ito ng panambahan. Magbukas tayo ng ating mga cellphone. Dala ko kasi cellphone, binaba ko ng Bible ko. Kaya buksan nyo rin yung mga dala nyong Biblia para sa ating pag-aaral. Pinamagatan ko po itong The Holy Calling to Separation. Oh? 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. At babasahin ko silang muli sa English Standard. Sabi rito, verse 14 to 18. Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will make my dwelling among them and walk among them. And I will be their God, and they shall be my people. Therefore, go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean things. Then I will welcome you. And I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Let's pray. Muli, Panginoon Diyos, dumululog kami sa inyo at dumadalangin na sa oras na ito ng pamamahayag na iyong salita, punuin kami ng kapayapaan, ng kagalakan, ng siglang pisikal. Huwag mo ipahintulot, Panginoon Diyos, ang maaring maging sagabal na hindi namin maunawaan ang mga salita mong ipapahayag. Buksan niyo po sa pamamagitan ng iyong presensya, sa pamamagitan ng pagkilos ng Santong Espiritu, ang aming mga puso't pangunawa sa iyong mga salitang ipapahayag. Punuin kami ng eagerness to learn, to know, to understand sa mga salita mo, Panginoon Diyos, na ipapahayag sa umagang ito. Patuloy ko rin pinagkatiwala sa inyo, Panginoon Diyos, ang inyong lingkod. Samahan po ninyo. Loobin ninyo na magkaroon ng clarity ang iyong mga salita na ipapahayag. Panglibusan itong masumpungan ng bawat isang narito na maliwanag at kauna-unawa. Salamat po, Panginoon Diyos. Purihin po kayo. Itong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. The Holy Calling to Separation. Napakahalaga po nito. Siro, magpasiuna ako ng paalala. Baka yung mga businessmen natin dito magalit sa akin. Kasi dadaanan natin itong mga bagay na ito. Pagdating sa Holy Calling to Separation, dadaanan po natin yung mga businesses natin na baka magalit po kayo sa akin, yung mga business dito. No, nagpatiuna na po ako, hindi ako hihingi ng paumanhin. Kasi salita ng Diyos ito, pero nais kong maunawaan natin. Maraming bagay itong ating pag-uusapan. Kasi gusto kong makita natin yung paanong inilalarawan ni Apostol Pablo ang kahalaga ng sanctification. At the same time, pinakikita ni Apostol Pablo yung impossibility of blending light with darkness. So parang light and darkness is a antithetical pairing, no? Ginawa ng Panginoon. So titingnan natin. Binasa natin yung ating teksto. 2 Corinthians 6:14 to 18. Na kung ating papansinin doon sa mga pananalita ni Apostol Pablo, there is this theological necessity of sanctification
of separation from compromise and the identity of the church as the temple of the living God. Yun yung pinakikita ni Apostol Pablo, no? Sa madaling salita, ang may talata ito is a command to avoid binding partnership that can compromise Christian integrity and worship. Ulitin ko po, merong pinag-uutos dito sa mga pananalita ni Apostol Pablo na iwasan yung binding partnership with the unbelieving that can compromise Christian integrity and worship. So mayroong panawagan si Apostol Pablo, and that is total isolation from the world. Yung world na binabanggit po natin dito is the world of sin. No? Bakit ganito ang panawagan ni Apostol Pablo? Sapagkat mayroong problema ang iglesia sa Corinto. Alam natin kung binasa natin ba 1 Corinthians, 2 Corinthians, pag binasa natin yung kabuuan at kukunin natin kasaysayan nila, may problema talaga ang Corinto. Sapagkat yung iglesia sa Corinto, natayo siya sa isang pagan city. So mayroong problema. They were struggling to maintain their distinct Christian morals. Ganun ang kondisyon ng Corinthian church. Natayo sila. Kung titingnan natin yung kasaysayan ng Corinto, masagana. It is a very, ang tawag nito, maunlad na lugar. At dito natayo itong tinatag na Apostol Pablo ng iglesia. Dito sa very extreme immorality and pagan worship, sa lugar na ito, nandito ang iglesia. And they were being influenced. Kaya pag binasa ninyo ang iglesia ng Corinto, makikita natin, meron silang mga demandahan, meron silang immorality, meron sila diyang kahit yung mga gifts sa loob ng iglesia ay pinagtatalunan. Ganon, kaya na-influensyahan ng iglesia sa Corinto ng uri ng environment sa Corinto. Kaya they're struggling to maintain their distinct Christian morals. Nahihirapan sila, na-influensyahan sila. No? Kaya, bakit nangyari? Because, ina-accommodate kasi nila yung mga unbelievers. They're accommodating unbelievers that leads them to compromise. Hindi ba? Maisip natin, there's common understanding. Pag ina-accommodate mo yung hindi mo katulad, there's the tendency of compromising. Ito yung nangyayari sa iglesia ng Corinto. They were being influenced. The church community is being influenced by this surrounding. So nagkaroon sila ng problema. Nahawa na sila. Kaya ito ang dahilan kung bakit sumulat si Apostol Pablo. Not only was defending his authority as an apostle, hindi lamang gusto niyang ma-reconcile dahil itong mga believers sa Corinto, sinabo niya ito. Pinagalitan niya yung uri ng pamumuhay. Ngayon may plano siyang bumisita, kaya gusto niya ma-reconcile para pagdating niya roon, maayos ang kanilang relasyon. Aside from defending his apostle authority, no, nais niya na maihanda ang iglesia sa Corinto sa kanyang pagbisita. He want to be restoring unity in the church. So, merong hinihiling sa Apostol Pablo. At sa kanyang nais ipaunawa dito sa iglesyang ito, he used that farming imagery. Ano yun? Gumamit siya ng salitang yoke. Alam niyo yung yoke? Alam natin. Yoke is pamatok. Sa Bisaya is yogo. No? Ito yung kinakabit sa liig ng hayop. Ginamit niya itong pananalitang ito to warn against being linked to non-believers. He was suggesting
that being yoked or linked with unbelievers, it will hinder Christians' walk with God. No? Yung maliwanag si Apostol Pablo dyan. Because he was calling for holiness, and in fact, he was identifying the church. Tayo yung bumubuo ng church eh. Believers gathered together is a church. Ito is church building. But the church is we believers. So ini-encourage niya yung mga believers, the church. No? Na-identify niya ito na ang mga believers is the temple of the living God. Sa atin nananahan ng Diyos. And he was demanding them to come out from among the pagan influences and be separate. Bagamat yung salitang unequally yoked, alam natin lahat, karaniwan ito inuugnay si marriage. Huwag kang makipagpamatok. And then, ang tinutukoy natin is yung relational partnership. Karaniwan sa pag-aasawa lang o sa mga relasyon. Huwag kang tumanggap ng, huwag kang ugnay sa mga hindi mananampalataya. Huwag kang mag-asawa ng hindi mananampalataya. And that is the church, kasama yan sa church constitution natin, sa batas ng ating iglesia. Pag ginawa mo yan, ay mayroon kang consequence. At ito yung pinakikita ni Apostol Pablo. Pero hindi lang ito sa marriage. If you look at the context, babasahin ko ulit, pansinin natin. Verse 14. Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? So malawak. There is a much broader warning against any tight partnership that can compromise spiritual allegiance. Kasama rito yung business. Kasama rito yung mga tinatawag nating spiritual and relational partnership. No? Kaya sabi ko nga, baka magalit yung mga businessman sa akin dito eh. Kasi dadaanan po natin ito. Handaan nyo lang po mga puso ninyo. No? Kaya hihimayin po natin ito. Unang makikita natin, ang sabi ni Apostol Pablo, do not be unequally yoked. There is this prohibition. Ano ba sa Tagalog yung prohibition? May pinagbabawal, di ba? So may pinagbabawal. At maliwanag sa atin yan. Merong ipinagbabawal si Apostol Pablo. Meron siyang ipinag-uutos na ipinagbabawal sa mga mananampalataya not to form binding partnership with unbeliever. Sa lahat itong bahagi, sa lahat ng area, marriage, businesses, whatever it is. Yung ginamit nga niya yung imagery ng farming. Ang sabi, ito si quotation of Paul from the book of Deuteronomy 22:10. Ano sinabi? Doon sa 22:10 ng Deuteronomy. You shall not plow with an ox and a donkey together. Doon kinuha yung idea. Ang sabi doon sa Deuteronomy, huwag kayong gagamit ng baka at donkey kapag nag-aararo kayo. Bakit? Magkaibang direksyon ng dalawa. Ano ba yung ox? Itong ox, si baka rin ito eh, bull. Pero castrated. Nakapon ito para madaling i-train for hard work. Kaya kinapon yung baka para hindi masyadong mabagsik, madaling i-train, madaling kontrolin. Kinapon para sa trabaho. Same with the donkey. Yung donkey, nasa pamilya ito ng Equidae. Kabayo, zebra, maliit siya pero malakas siya. Train for hard work. Pero hindi siya pwedeng pagsamahin ng baka at saka yung donkey. Magkaiba ang direksyon lang, hindi ka makapag-araro ng tama. Kaya ang sabi nung Deuteronomy, you shall not plow with an ox and a donkey together. Kung akin siyang i-paraphrase, huwag mong kabitan ng isang pamatok, yung donkey, at saka yung baka. Wala kang matapos na trabaho, magkanya-kanya yan. So ang punto natin, a believer
and an unbeliever cannot work together effectively for God's kingdom. Because they move in opposite direction. Nakuha niyo po? An unbeliever, an unbeliever, they cannot work together in harmony. They will be moving forward to a different direction. So maliwanag si Apostol Pablo sa kanyang isinulat na ito sa Korinto. At itong sulat na ito, hindi lamang para sa Corinth Church that time. Hanggang ngayon, kailangan itong maunawaan ng mga Kristiyano. There will always be a problem kapag ka nangyayari iyang partnership na yan. Because it will always create an avoidable compromise. Business natin, halimbawa, Kristiyano ka. Halimbawa lang ito ha, huwag magagalit ng mga businessmen ha. May business ka, Kristiyano ka, ang kapartner mo, unbeliever. What do you think? Anong maiisip ninyo? Ang gusto mo dahil Christian ka, huwag mong pahirapan yung mga customer mo. Pero ang unbeliever, hindi, kailangan malaki kita natin dyan. Ay, magkukontra kayo eh. So yung sinasabi natin will always result to compromise. Aba, kung madala ka doon, oh sige, okay na. Mas maganda, malaki tubo. Eh ngayon, nung magsara yung Strait of Hormuz yung mga dating may stock, aba, hindi pa umorder ng bago, nagtaas na sila. Nagdubli na kita na doon sa una lang binili na mura. Yung bili na, yung gas na yung maliit na tangke, which is 240, 250. Ngayon, 440 na, 420 na. Nadoble. Pero yung stock na luma, kung Kristiyano ka, anong sasabihin mo? Pagka ganun ang situation. So there is compromise. Kaya maliwanag sa Apostol Pablo, hindi pwede. Ang ganong partnership, you cannot work together with harmony. There will always be a compromise. Pero nais ko lang liwanagin, yung sinasabi kong separation or this prohibition. Hindi ibig sabihin nito, ang buhay nating mga Kristiyano ay isolate natin sa mundo. Baka, grabe may sinasabi ni Pastor Bill. I-isolate namin mundo. Nandito tayo sa mundo, saan tayo pupunta? Di yan yung argumento na Apostol Pablo Doon sa 1 Corinthians 5:9-10, iwasan huwag kayong makikisama doon sa mga namuhay sa kasamaan, yung mga immorals, yung mga gumagawa ng mga hindi tama. Huwag kayong makisama. Tapos sinabi niya, hindi ko sinasabi yung mga nasa mundo. Kasi para mahiwalay kayo sa mundo, dapat umalis kayo dyan. Ang sinasabi niya ron, iwasan ninyo yung mga tinutuon. Umaangking sila'y Kristiyano, pero namuhay sa ganon. Ibig sabihin, namuhay tayo sa mundo, hindi natin ina-isolate, hindi natin inihiwalay ating masarili sa mundo because nakikinabang tayo sa mga bagay nandito sa mundo. All those common graces na binigay ng Diyos sa mundo, pinakikinabangan ng lahat ng tao. Christian or non-Christians, pinakikinabangan natin yan. Pero yung isolation na sinasabi natin, yung prohibition na sinasabi ni Apostol Pablo, is with regards to partnering, spiritual or moral, sa mga unbelieving. People who are opposing God. Yun ang iwasan natin. You cannot have a harmonious relationship with those who oppose God if you're a Christian. Not unless you compromise. So anong gusto kong makita natin? The church must prioritize spiritual alignment over worldly convenience. Tandaan natin yan. Ulitin ko po. The church must prioritize spiritual alignment over worldly convenience. And that is in all significant association. Sa lahat ng mahalagang mga pakipagkaisa natin,
partner natin. I-consider natin lagi yung ating Christian faith, yung ating confession of faith. Huwag pag sinabing, kaya maraming naluloko sa mundo ngayon, di ba? Mag-invest ka nito. Yung iyong 2,000, pagbalik niyan, would be 10,000 ang doble. Ang daming naloko. Why? Madaling lukuhin because ganun ang pananaw nila sa mundo na rin eh. We have to be very careful. Huwag yung yung sinasabi natin, magandang mga pakinabang. Sa mundo, marami magandang pakinabang. Ang itanong na lang natin sa ating mga sarili, ito ba'y makakatulong sa aking pinapahayag na pananampalataya? Ito ba'y magbigay luwalhati sa Diyos? Ito ba'y magbibigay parangal sa ating Panginoon si Kristo? Napakahalaga niyan. Maunawaan natin sinabi ni Apostol Pablo ang prohibition. Do not be unequally yoked. Not only to relational partnership, pero sa lahat ng bahagi ito sa Kristiyano. Mag-ingat po tayo. Hindi ko sinasabing huwag kayong makipag-negosyo, pero mag-ingat tayo para makaiwas tayo sa compromise. Isa yan sa pinaalala ni Apostol Pablo sa Corinto. At hindi lamang sa Corinto, pinaalala ni Apostol Pablo yan sa CRC. CRC Novaliches tayo. Paalala din sa atin yan. Pangalawa, mapapansin natin dito sa mga pahayag ni Apostol Pablo that there is incompatibility. Meron siyang five rhetoric questions eh. No? Doon sa verse 14 to 15, kung babasahin ko ulit. (14 to 15). Do not be, ulitin ko lang, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness, kita yung pairing, yung antithetical, no? For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? Maliwanag yung sinasabi niyan soon. So there is incompatibility. Para maipakita niya na hindi pwedeng magsama talaga ang dalawa. It is antithetical o magkasalungat na pagpaparis. No? Hindi magkaroon ng, ang tawag nito, it cannot be harmonized. Alam ko naman, nasusubukan mo na yan. Practical yan, mga karanasan natin, hindi pwede mag-harmonize. Talagang mayroong tendency na mayroong conflict. No? Pansinin natin, yung tinatawag niya, righteousness and unrighteousness. Righteousness versus unrighteousness. Maliwanag. Righteousness and unrighteousness, there is a fellowship is impossible. Imposible ang fellowship ng matuwid at ng di matuwid. Meaning the true faith cannot partner with a style of sin, a lifestyle of sin. If you really believe that you have the faith in the Lord Jesus Christ who wants you a holy life, pagkatapos makipag-compromise ka sa mga unrighteous, then, ano mangyayari? You are partnership with a lifestyle of sin. Problema. There is that impossible partnership. Light and darkness, alam natin, maliwanag yan. Pag pinatay mo yung ilaw, madilim eh. Buksan mo yung ilaw, it disperses darkness. Hindi talaga pwede magsama. Kaya maliwanag yung pinakikita ni Apostol Paul, there will never be a harmony dito sa mga ganitong partnership. Christ and Belial, o Satan. Wala silang concord, walang agreement yung dalawa. At sa ating mga mananampalataya, we cannot serve two masters.
You cannot serve Christ. You cannot say, I am for Christ, and you're doing the way of the wicked. Hindi pwede. Walang concord, walang agreement ang dalawang ito. Sa church, we have to be very careful with this kind of partnership. In any association na papasukin natin, mag-ingat po tayo dyan. Believers and unbelievers or infidels, there is no shared portion because they have different allegiances. Nakakiling ka sa ating Panginoon Kristo. Samantalang yung kapartner mo, iba naman ang kiling niya. Ay, magkakaproblema ka. Either maghiwalay kayo o mag-compromise ka. Ganun lang yan eh. Pero mas maganda kung maghiwalay kayo, di ba? Yun ang panawagan ni Pablo eh. Humiwalay ka dyan. Para hindi ka mag-compromise. Dahil magkaiba ang iyong mga kiling. Then, dinini Apostol Pablo about the temple of God and the idols. That only means God cannot inhabit a place shared with idols. Maliwanag yun. Hindi pwedeng magsama talaga. Maliwanag bakit niya ginamit yung antithetical pairing na ito. Para maunawaan ng kanya mga sinulatan na ito dapat. Ganito kayo dapat. Ito yung mga nararapat. No? Dapat, nararapat, marapat na gawin. Christians, we must be very careful in all of our partnership or association. So ang punto po natin, fellowship requires a shared spiritual foundation. Kung wala ito, there is no true communion. There is no true unity. Walang tunay na pagkakaisa, walang tunay na kaisahan, walang tunay na pagsasama. At malaking halimbawa yan eh. Sa yung lagi natin ginagamit sa pag-aasawa eh. Pag nag-asawa ka ng unbeliever, may problema ka na. Una, kung babae ka ang unbeliever, ang napangasawa mo lalaking, babae kang believer, napangasawa mo lalaking unbeliever, tapos na ang araw mo sa pagsamba. Sasama ang loob mo dahil pipigilan ka na. Huwag ka na magsimba dyan, ubos ang oras mo dyan, maghapon ka dyan. O di, mayroon ng compromise. Sige na nga, para hindi na lang tayo mag-away. Dito na lang ako sa bahay. So, problema talaga yung bagay na yan. There is no true communion. Therefore, Christian must not expect spiritual harmony with an intimate relationship with those who do not share the same faith. Walang harmony. Nung araw, yung misis ko, yan yung unang nakakilala sa Panginoon. Pag nagpapaalam sa akin, pupunta ng Wednesday, may midweek service doon sa lugar namin, sila Pastor Joey ang pumupunta. Atin yan, magpapaalam sa akin yan. Bill, atin ako ng fellowship dyan. Tulog yung mga bata. Sige, atin ka. Tulog yung mga bata eh. O, tapos di ako naman, papahinga ko. 8 o'clock ang start ng midweek service doon. Tapos pagdating na mga 8:30, hanggang alas 9, alas 10, umabot yung service eh. Pagdating ng 9, nag-iyakan yung mga bata, nagising. Wala na, mainit na ulo ko. Hindi ko na mapigil yung galit ko. Pinupuntahan ko yan sa fellowship. Saka uwi. At tagal na service nyo. 2 oras. Nag-iyakan yung mga bata. Uwi naman siya. O, hindi ba problema yun? Kailan kami nagkasundo na makilala ko Panginoon? Nagkasama kaming sumamba. At natuto kami magtiis mula sa Uyo hanggang doon sa Maysiel, yung lugawan. Nilalakad namin niya, makasamba lang kami. Minsan, naluko pa nga ako dahil wala kami pamasahe. Naglakad kami. Nung pauwi kami, naglakad din kami. Ay, mayroong nanloko sa akin. Yung 5 pesos, no? Na papel. Tinalian pala.
Nakita ko sa daan. Ako, 5 piso, swerte, may pamasahe. Pagdampot ko, biglang lumipad. May tali pala. Hiyang-hiya ko. Na-imagine yung ganun mga karanasan. Pero nagpasalamat ako, natuto ako. Nagkaroon kami ng harmony. Although may struggle. Yung sinasabi ko may struggle. There is no, you cannot expect spiritual harmony pagka hindi kayo magkaroon ng parihong spiritual foundation spiritually. Sa church, careful. Pangatlo, maliwanag din ang dinidiin ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers. Their identity. Tayo din, maliwanag din ang mga salitang ito. Our identity. Ano sabi niya? In verse 16. What agreement? Verse 16. What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. We are the temple of the living God. Sabi ni Paul. No? So maliwanag, ang ating identity, we are the temple of God. There is this indwelling presence of God in the church, which is us. Nasa atin ang pananahan ng Diyos. Meaning, we are the sanctuary of the living God. Hindi lamang merely an association or an organization ng iglesia. Hindi lamang ito organization. It is the living temple where God dwells. Tayo. As a church, minsan tingin lang natin sa iglesia, organization eh. Saan punta? Doon sa iglesia. Doon sa simbahan. Punta ka lang. Bakit? Gusto mo makita yung mga kapatid eh. Association lang, sama-sama lang eh. Hindi natin naunawaan na that association is the dwelling place of a holy God. Tayo yun. Dapat nating pinahahalagahan. Dapat nating iniingatan as believers. We are the sanctuary. Pag sinabi sanctuary, tahanan, tirahan, manor ng living God. So, there is that indwelling presence of God in the Christian life, in the church. Another thing is that yung panawagan ni Apostol Pablo for separation is for purity. Ang hinihingi niya, yung purity. Na kung paano ang templo ay banal and set apart, inihiwalay sa mga Diyos-Diyosan, the idols, dapat maintindihan natin bilang mga mananampalataya that we must have that distinct, kaiba, distinct. We must be a distinct from this idolatrous practices of the world. Madistinct tayo. Kaiba, doon tayo kahit tayo nga ilaw ng sanlibutan eh. Dapat sa ating mga kilos, sa ating mga ginagawa, sa pananalita, not perfectly, pero nagsisikap tayo na makita sa atin yung buhay ng kabanalan. We are not compromising our Christian faith. Kailangan makita ng mundo, ay liwanag to. Kapag pumunta ka sa kadiliman, maliliwanagan sila, madidisperse yung kadiliman. At tayo yun. Pag pumunta ka sa sanlibutan, nakabulukan, pumunta ka doon maasasin, mape-preserve mo. We have to be distinct from this idolatrous world. Christian, church. Napakahalaga nitong mga bagay na ito. We are to remain holy, to honor God. Lagi kong nasasabi ito, minsan na tinatamaan ako minsan dito. Pag yung sinasabi natin, we have to be holy to honor God. But may mga times tayo nakakalimutan natin yun. Kasi nakahalubilo tayo sa mundo. Minsan nga pag naiinis ako, napipigilan ko lang. Minsan lumalabas sa bibig ko, hindi maganda eh. Kaya lang, hindi masakit pakinggan.
Yung galit ako, sabi, anak ka ng pusa. Di ba ang idea nun? Yung pa rin yun. Sinabi, anak ka ng pusa, anak ka ng tupa, anak ka ng puso. Pero within you, masama yung iniisip mo. And that's not good. Nangyayari yun sa ating pamilya. Kaya hindi natin masabi perfectly. But we're trying our best to be distinct. Then notice, verse 16. Ang sabi sa verse 16, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. There is this covenant promise. A promise in the Old Testament in Leviticus 26:12. Pinangako sa mga Israelites, the ethnic Israelites, na ginamit ni Pablo as a promise to us, spiritual Israelites. I will make my dwelling. And sabi nun sa Leviticus, I will walk with them, I will dwell in them, I will be their God, and they will be my people. A covenant promise. Church, maganda pangako ito sa atin. Pag sinabing covenant, ano ba tag covenant in Tagalog? Kasunduan? Kasunduan ba? Tipanan. Oo. May pakikipagtipan sa atin ang Diyos na tayo'y magiging Kanya. O, hindi ba napakagandang pangako yan? Na dapat nating pahalagahan. So we have to be very careful in our Christian faith, in our Christian association, in our Christian partnership. Pang-apat, makikita natin ang imperative na ipinakikita po ni Paul. There's a command in verse 17. Therefore, go out from their midst and be separate from them, says the Lord. Para yung sinasabi natin sa Isaiah 52:11. Alam niyo si Isaiah, hindi niya na-witness nung salakayin ng Babylonia ang Judah. Pero ito'y kanyang propesya. Darating ang araw, masakop kayo ng lugar, pero lalabas kayo. Ang sinabi niya sa Judah, pag lumabas kayo, iwanan niyo na yung mga impluensya na kuha ninyo dyan sa pagan lugar na yan. And you have to return pure to Jerusalem. Kasi alam niya, ilalabas ng Diyos ang Israel mula sa pagkabihag. At ito yung sinasabi niya, pag umalis kayo, lumabas kayo dyan. At bumalik kayo sa Jerusalem, you must be pure. Iwanan niyo yung mga influensyang masama na yun. Yung pagan influensya, iwanan niyo na yan dyan. At bumalik kayo sa Jerusalem pure. At ito yung sinasabi rito, go out from them. Go out from their midst and be separate from them. Ihiwalay niyo sarili niyo sa kanila. Lumabas kayo dyan. Sumaniwanag yung hinihingi ni Apostol Pablo, there's actionable holiness. Meron kang gagawin. Meron kang dapat na ginagawa. Sapagkat ito yung consequence of being God's temple. Ano yung consequence being God's temple? We must go out from their midst and touch no unclean things. Napakahirap na, di ba? Mahirap gawin. Kasi nandito tayo sa mundong ito. Mahirap gawin, pero pwedeng gawin. The only thing we need is self-control, right thinking, right decision, and you can do this. This can be an actionable. Kayang gawin. Basta kaya nating i-resist yung hamon ng mundong ito. Kaya nga dapat lumabas tayo. Ulitin ko po, hindi paglabas na lumayo tayo sa mundo. Kasi sabi nga ni Apostol Pablo, kung lalabas ka, alisin kayo dyan. Either, pag naging Kristiyano ka, patayin ka na, you're dead. Heaven. Hindi.
Tinanggap natin pa ni Kristo, naunawaan natin, ginawa natin pa ni Kristo. He died for our sin, and we became united with Christ. Then, namuhay tayo. Dito pa rin. Hindi tayo inalis. Pero binigay sa atin yung bunga ng Espiritu Santo. For what? Para magkaroon tayo ng self-control. Magkaroon tayo ng tamang pag-iisip on how to entertain things and how to make decisions. Makakatulong ba sa ating Christian faith, sa ating Christian profession, yung ating mga decision? Well, of course, magkaroon tayo ng tamang pag-iisip. We have to be desirable. We have to be, anong tawag nito? We have to have that actionable holiness. Nagagawaan natin yan. So yung ating paglayo sa tinatawag nating mundo, tandaan po natin, mundong tinutukoy natin dito is hindi itong tinitirhan natin. It is how this world lives. A world of unrighteousness. Hindi yung mundo na ating tinitirhan dahil gaya ng sinasabi ko, pinakikinabangan natin mga bagay na ito sa mundo. We enjoy our life here on this earth. Because nandiyan lahat ibinubuhos ng Diyos yung kanyang mga common graces for all of His creation. Pero meron siyang sinasabi, we have to be separated sa mga bagay na hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos. We are separated from this world not for personal pride, but we are setting apart ourselves from this world for God's service. Para mapaglingkod na natin isang banal na Diyos. Maswerte tayo. O mapalad tayo. Hindi ko gamitin yung salitang swerte. Mapalad tayo. Hindi tayo maswerte. Mapalad. Na tinawag tayo ng Diyos para sa kaligtasan. Pinangakuan tayo ng isang buhay na walang hanggan. Malaki binayad sa atin. Malaki ang itinubos sa atin. So that is the only thing na kailangan natin isipin para makapamuhay tayo ng karapat-dapat sa laki na binigay ng Diyos sa atin. Kaya lagi ko sinasabi, we had to allow God to hold us. Dapat ang Diyos ang humawak sa atin. Huwag yung humawak. Hindi ako malalaglag. Nakahawak ako sa Diyos. Mahirap yan. Nakahawak ka sa Diyos. If ikaw ang humahawak sa Diyos, you have the tendency to fall. Dudulas ka, makakabitaw ka. Hayaan mo, hawakan ka ng Diyos. Hindi ka mabibitawan. Napakahalagang makita natin ito. Ulitin ko po, separation is not for personal pride, but for setting ourselves apart for God's service. Para mapaglingkuran natin ang Diyos. Church, by way of conclusion, ilagay na rin natin ang ating application. Mag-isip tayo. Kailangan ma-reflect sa buhay natin ang karakter ng Diyos. Kung tayo ay God's people, God's character must reflect in us. Because believers are called to be holy, to have a holy living. Nang ibig lamang sabihin, we are uncompromising. We should be uncompromising. We have to have our loyalty to Christ. Huwag linggo lang. Ang loyalty natin, huwag linggo lang. Doon sa ibang araw, saka na yan, sa linggo ko nalibalik yung loyalty ko sa Panginoon, magsisimba naman ako. Meron akong karanasan, meron akong nakakilalang taga-simbahan. Linggo. Pagdating niya, pinagmumura yung mga kapitbahay na naglalaro sa kalsada. Ay, nung marinig ko, sabi ko, ate, galing ka sa simbahan, di ba? Ay, oo nga. Di balik, kunting kumpisa lang yan. Imagine. Gumawa ka ng kasalanan, tapos pupunta ka sa gabi. Lord, patawarin ako. Tapos another ganun, Lord, patawarin ka, ganun pa rin yung lifestyle na. Yung kininto ko nung araw, yung sa gagamba, alam niyo, di ba? Yung sa gagamba. Panginoon, alisin mo yung sapot sa puso ko. Every night, alisin mo yung sapot sa puso ko, yung kasalanan yung tinutukoy niya. Naasar yung kapitbahay, para maalis yung sapot sa puso mo, patayin mo yung gagamba. O, di ba? Put away
put to death the cause of your sin. So we have to reflect God's character. We have to examine all our close partnership para masigurado natin that they do not hinder our service to God. Siyasatin natin yung mga partnership natin. Siyasatin natin yung ating mga association na ating mga sinasamahan para hindi nito mapigilan yung ating paglilingkod sa Diyos. Sapagkat mayroong pinangako ang Diyos sa ating fellowship. Ang gantimpala sa ating obedience sa Diyos is yung kanyang pagiging ama natin. He will be our father to us. He will be a father to us. Therefore, believers' life should reflect God's holiness. Kagaya na sinasabi sa 1 Peter chapter 15-16. No? Ang tumawag sa ating banal, dapat tayong maging banal. You shall be holy for I am holy. Mahirap gawin. Pero pwedeng gawin. Yung mga bagay na pwede namang gawin talaga. Mahirap lang pagka hindi natin pinagsisikapan. Lagi ko nga sinasabi sa bahay. Sabi, gawin nyo yan. Sabihin ng mga anak ko, mahirap, hindi ko kaya. O, nahirapan ka, hindi mo kaya. Huwag mong tigilan. Kaya lang nahirap yun, tumitigil ka eh. Para nangangarap ka. Malapit ka na dahil sa tagal ng pagsisikap mo, tumigil ka na lang. Imbis maabot mo na, tumigil ka na lang. Tapos magsisisi bandang huli. Hindi ko naabot eh. Paano tumigil ka? Kung hindi ka tumigil, baka naabot mo siya. Ganyan din sa ating Christian life, our holiness. We have to strive to holiness. Hindi naman tayo perfecto eh. Pero kailangan natin pagsikapan. At sa pagsisikap natin dyan, alam natin, ang Diyos ang kasama natin. Siya ang kumikilos para ma-overcome natin yung mga sumusubok sa ating pananampalataya. Kailangan maunawaan natin, church. We are the temple. We are the spiritual residence of God. We are distinct from this world. If Christ is Lord, He must be the Lord of all our association and all our partnership. Totoo, nag-operate tayo dito sa mundo, pero ang ating mga alliances must always be to Christ, for Christ. No? We must separate all our practices that would compromise the gospel. Kailangan mag-ingat tayo. Let us not compromise the gospel of God. Alalahanin natin, maling pagkaunawa o wrong doctrine, wrong partnership, eventually will corrupt our faith. And it will weaken us as a church. Ulitin ko po, wrong doctrine, wrong partnership will corrupt the faith and eventually will weaken the church. Kaya po ingat tayo, church. There is a call for separation to holiness. At yun ang panawagan ni Apostol Pablo sa Corinto at ito'y panawagan ni Apostol Pablo sa CRC. Novaliches. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po for reminding us na kailangan naming maunawaan ang kalagahan ng paghiwalay namin sa aming mga sarili mula sa kasamaan ng mundong ito. Sa lahat ng mga pangyayari na aming mga nasasaksihan, aming mga nararanasan, alam namin, we can overcome all these things. Sapagkat nananahan ka sa amin. Lagi kang nariyan upang kami palalahanan o upang kami tulungan. Kaya salamat po. Naway mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga bagay na ito. At matuto kami to analyze, to study every association and every partnership namin papasukin upang hindi namin makompromise ang aming pananampalataya. Kaya salamat po, Panginoon Diyos. Pinupuri kita. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.